Anak ako ni Satanas. Anak ako ni Satanas. Anak ako ni Satanas. Anak ako ni Satanas. Umani ng batikos, itong payo ni Tatay Digong Neo sa kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy ang wanted ngayon na ayon kay Duterte, as a lawyer, that you will get a fair deal with this administration because we have been talking about Marcos and everything. Huwag kang lumabas dyan sa tamayong. Tama bang opinion nyo ng lawyer, partner? mahuli kaya si Pastor Apollo Kibuloy? Pugante na si Kibuloy. Subukan ninyo ako, subukan ninyo kami. Talakayin natin ito. Samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon? Kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin, lalo na ngayong mga napadaan lang sa ating channel, na huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutan ding mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment, i-share ninyo mga kapatid. Sabi ni Tatay Digong Neo, wag daw umano siyang idamay ni Pastor Apollo Kibuloy dahil si Kibuloy ay wanted. Pugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? Huwag kang lumabas dyan sa tamayong. Nandiyan lang yan sa tamayong. At nakaani ito ng reaction din sa kapwa abogado na si Attorney Claire Castro. Call kay Pastor Kibuloy. Okay. Hindi maganda ang opinion dito ni Pangulong Duterte. Oo. Okay, sabi niya, sumuko ka na. Oo. Diba? Pero, may warning, partner. Oo. Kung pakiramdam mo, hindi just. Huwag kang sumuko. Huwag kang susuko. Your statement or message to your friend Pastor Apollo Kibuloy's situation, who is currently hiding because of the warrant of arrest. Receiving an arrest order from the Senate. You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail ban. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa tamayong. Oo. Tama bang opinion nyo ng lawyer, partner? Diba? Hindi tamang lawyer, hindi tamang opinion nyo ng isang abogado. Hindi ko na sasabihin na dati kang presidente. Diba? Hindi ka dapat nag-i-instigate na huwag kang susuko when in fact, kung may legal partner na warrant of arrest na na-issue. Ang korte. So, ibig mo sabihin, pag feeling namin, pang sarili namin, ay masyadong abusado ang gobyerno ngayon. Ay, huwag kang sumuko. Abusado pala eh. Ito ba ang kadalasang payo na ibinibigay mo sa kanya? Na huwag susuko? Tandaan natin, noon pa, nagrereklamo. Itong si Pastor Kibuloy sa di umanong abuso na ginagawa sa kanya. Simula lang siya ay ipatawag sa Senado, sa Kongreso, ayaw niyang umaten, ayaw niyang sumunod sa patawag. Nirereklamo niya na siya ay naabuso na, nagkaroon na ng trial by publicity. Yan din ang sinabi ng iyong anak na si VP Sara, na huwag gumawa ng isang trial by publicity laban kay Pastor Kibuloy. So, lumalabas at pinapalabas
na may mga abusong ginagawa ang kasalukuyang administrasyon laban kay Pastor Kibuloy. So justified ba na siya ay huwag sumuko dahil sa iniisip nila na may abuso nga nagaganap? Tama Nako, ba yun? Mas lalong magiging... Wild West. Oo, partner. Ayun. Hindi, at saka mas Chaotic. malalang ililiit yung mundo niya kung hindi siya susuko. Hindi lang kasi yun, may partner. warrant of arrest siya. Hahabulin at hahabulin talaga siya ng batas. Pero partner, At nauna yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na magpabarel umano siya. Gagayahin niya si Dr. Jose Rizal. Oo. makikita mo sa words ni Pangulong Duterte, may abuso. Oo. Kung abusado to, wag ka sumuko. Di ba? Oo. Para ba, pag hinuli ka, anong after? Laban? Mhm. Dahil may barel? Hindi pwede ganon. Well, anyway, ano ba ang aasahan natin kay dating Pangulong Duterte? Hindi ba't nagbanta rin siya noon na kapag siya ay aarestuhin, hindi siya magpapahuli ng buhay? Samantala mga kasama, sa ibang balita naman, hindi raw magpapahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tag-International Criminal Court o kaya naman ay ICC. Ito naman ang paninindigan ng dating Pangulo, kasunod na rin ng mga report na nakatulog umano si Duterte na malapit na siyang arestuhin. Sa naging panayam ng Armin Manila, sinabi Attorney Harry Roque na hindi natatakot si dating Pangulong Duterte sa mga taga-ICC pero wala man ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ay parito kay Attorney Roque, walang kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas kahit pa ipag-utos pa na arestuhin ang dating Pangulo dahil sa matagal na itayo daw kumalas sa natura namang korte. Well, yan po yung nanggaling kay Presidente Duterte mismo na sinabi niya sa akin, Biyernes pa, no? Pero ang reaksyon po ng Presidente na pinapili na rin niya sa akin sabihin sa buong sambayanan, bagamat haharapin niya yung mga mag-aaresto sa kanya, hindi siya magpapahuli ng buhay. Dahil ang sabi niya, quote-unquote, 80 anyos na ako, okay na ako. Wala na talaga silang jurisdiction. Kung meron magtatangka mag-aresto kay Presidente, yan po ay illegal. At may karapatan ang Presidente na depensahan ang kanyang sarili laban sa illegal na mandamiento de aresto na inisyu ng mga dayuhan sa Pilipinas. So doon pa lang, kahit may valid na inisyu ang korte ng warrant of arrest, hindi siya susuko. Your statement or message to your friend Pastor Apollo Kibuloy's situation, who is currently hiding because of the warrant of arrest, receiving an arrest order from the Senate. You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. At ang seryosong usapan na ito dahil sa paglabag ni Pastor Kibuloy sa batas. Dahil nga hindi sa pagtalima sa warrant of arrest na inisyu ng korte, nagtatago, parang ginagawa pa nilang biro. Lumabas dyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Diba, noong nagsimula pa lang ang Senate inquiry, una yung Congress, kadalasan nating marinig sa mga disipulo ni Pastor Apollo Kibuloy na wanted ngayon, na haharap lamang, at ganun din ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, haharap lamang siya pag ang mga kasong ito ay maisampa sa korte. Ngayon, korte na ito. Di ba? Asan na si Pastor Apollo Kibuloy? May kondisyon na naman siya. Ang kondisyon niya, dapat ang presidente ay lalagda ang PNP chief, ang sekretary ng Department of Justice, ang NBI director, na hindi manghimasok ang mga puti sa kanyang kaso dito sa Pilipinas. Kaya siguro,
hindi pinabasa ni Pastor Apollo Kibuloy yung ginawa niya na pahayag. Bakit? Una, talaga namang hindi mangimasok yung mga puti sa kaso dito sa Pilipinas dahil may sarili tayong jurisdiction. Dapat niyang sabihin sa kaniyang opisyal na pahayag na lalagda si Pangulong Bongbong Marcos, PNP Chief, NBI Director at ang Department of Justice Secretary na hindi siya ibigay doon sa Estados Unidos dahil wanted siya doon. Okay. So tuloy natin mga kapatid. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Ang tamayong malaki yan sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ko kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, magkabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, Katoliko si Digong sabi niya. Pawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. Ewan ko, tamayong malapit dyan sa, malaki ang tamayong. Malaki. Follow up, Mayor, may mga speculation kasi that someone is nasa akibahay ko. studying Look, kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bibili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo siguro sa bahay ko. Okay, Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos. You were designated mayor as administrator of Pastor Kibuloy's properties. Is this true? Nalipat ko na sa lahat ko. Sa pangalan mo gusto ka. Saan mo gusto yung parke dyan na ano? Bigyan kita. So, totoo yun, Mayor. When was the last time you talked with the pastor? Again? When was the last time you talked with pastor? Kanina. Umamin ka na nagkita kayo at alam mo na siya ay hinahanap para ma-serve ang warrant of arrest. Bilang abogado. Pero itong mga pahayag ni Tatay Digong ninyo na biglang pabago-bago, noon tinawag niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bangag na presidente. Pagkatapos sa press conference, di naman umano niya sinabi yan. Ang ibig sabihin niya, uminom umano ng gamot yon. Uminom. Kahit dahil may mga gamot talaga na iinumin. Pero,
Sa ibang pahayag na naman, tinitira at patuloy nilang tinitira sa sinasabing pulburon. Ngayon, sabi ni Digong na ang kahuli-hulihang pag-uusap daw nila ni Pastor Apollo Kibuloy ay, sabi niya sa press ko nito, kanina lang. Hindi mo siya pinayuhan na sumunod na lang sa batas at sumuko? Bakit parang ang pakiramdam ninyo laging above the law kayo? Maliwanag dito ang pambabastos ninyo sa ating batas. Possible po na sa inyo siya mag-surrender. Hindi ko siya tatanggap eh. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo po. We had dinner downtown kanina. We had dinner downtown kanina. Hindi naman kilala sa mga restaurants. Thank you, Sheila. At saka walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Ikaw na dating Pangulo ng bansa, ikaw na abogado, tagapagtaguyod ng batas, ikaw pa magsasabing huwag sumuko. Buti pa nga si Senator Bato, hindi abogado, pero pinagpayuhan ang kaibigang si Pastor Kibuloy na sumunod na lamang kung ano sinasabi ng batas. Dito talaga makikita mo, may mga abusong ginagawa ang dating Pangulong Duterte. Abuso ang hindi pagsunod sa batas. Sabi nga nila, marami namang aksyong unconstitutional na ginawa ang dating Pangulong Duterte, lalo-lalo na patungkol sa West Philippine Sea. So ano pa ba ang aasahan natin sa dating Pangulong Duterte na siya mismo? Ito, mainit din ito na issue. Pero si yung vice-pre niya na Pastor Apollo Kibuloy na naniniwala sa kanyang sarili na parang Diyos na talaga. Sa YouTube live stream natin ngayon from General Martin, kung ang Panginoong Isus naging Son of God and He is God as well, so ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Ginagawa natin ang sarili nating kalooban. Sinusunod natin ang sarili nating Ano daw? Ang tanong sa kaniyang kasama, Diyos ba si Pastor Apollo Kibuloy? Ang sagot niya, noon, ginawa tayo na Diyos ni Satanas. Nako, delikado yon. Yun ang kaniyang sagot, ha? Diba? Ito, malinaw na tanong. Sa YouTube live stream natin ngayon from General Martin, kung ang Panginoong Isus naging Son of God and He is God as well, so ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Ginagawa natin ang sarili nating kalooban. Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Oh, yun ang sabi niya. Sunod natin ang sarili nating kalooban. Ngayon, siya na ang Diyos natin. Yung pinaniwalaan natin at sinusunod natin ang kanyang mga sinabi. Siya ang Diyos natin. Ngayon, sapagkat ako'y representative ng aking... yun, representative. Kaya na alala niyo yung pag-replay natin kay Arlene Stone na maraming mga kaanib pala nitong Pastor Aboloy na naniniwalang Diyos talaga at naniniwalang di mamamatay. Sa issue pa lang noong year 2000, meron na mga binibinta na mga ari-arian at ibinigay kay Pastor Apollo Kibuloy sa akalang bababa na ang Kristo. Ayon kay Arlene, si Kibuloy pala ang bumaba galing sa helicopter. Ama na narito sa lupa, pag sinunod ninyo ako, ang sinusunod ninyo yung nagsasalita sa loob ko.
sapagkat ang Ama at ang Anak ay isa. Ngayon, sino kaya ang nasa loob niya? Kayo na lang ang huhusga. Paano kung siya'y ginawang Diyos noon ni Satanas? Paano dapat siya sambahin? Ito na may isang tanong. Ibig po bang sabihin ay kailangan na ring sambahin si Pastor Kibuloy sapagkat sinasabi niyang siya at ang Ama ay iisa? Ang pagsamba sa akin ay ang paniniwala sa sinasabi ko. Pag sinabi ko magsisi ka, Ayan. Ang pagsamba sa Kanya, yung pagsunod sa Kaniyang sinasabi. Yun ang paraan sa pagsamba niya. How about yung testimony ng isang witness? Mabigat yon. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isang tipay mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya. Kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, papahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na, kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Pinakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya, hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya.
Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nang itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, bumaibabaw sa akin si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabi, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ko. Ang pastoral, mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ang KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Kung ba'y paraan na pagsamba, tuloy natin. Sisi ka, alisin mo serpent seed, inalis mo, sumunod tayo sa kalooban ng Ama. Mula ngayon, siya na lang ating sundin at ang kanyang mga utos isulat sa ating puso at sa ating isip at mamuhay tayo na iisa sa kanya. Yan ang pagsamba sa akin. Yan daw ang pagsamba kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung maalala ninyo, siya ang may-ari sa buong sanlibutan, siya ang may-ari sa universe, siya ang may-ari sa kaluluwa. Pero ngayon na siya nagtatago, paliit
ang mundo na kaniyang tinitirhan, na kiniklaim niyang pinag-aari niya. Bakit ko kayo didebatiin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Siya ang may-ari sa sanlibutan, siya ang may-ari sa kaluluwa. Yon ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. At lahat ng kaluluwa'y dapat dadaan sa kaniya dahil nangangailangan ng kanyang lagda bago makapasok sa langit. Ang tanong, asan na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Ang daming nakapinding na kaluluwa kung ganon. Dahil di siya nakita, sino ang lalagda kapalit sa kaniya? Yun bang administrator niya? Ha? Kaya mga kapatid, mag-ingat. Dahil ang pagkadaya ay pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Pero nanganganib tayo pag madaya tayo sa mga bulaang mga ngaral sa ating panahon na wala namang sariling Biblia, bumibili lang ng Biblia, nakibasa lang ng Biblia, at nagtatag na ng kanilang sariling sikta. No? At ano ang babala sa sulat ni San Pedro sa ikalawang Pedro kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 3. Ito ang sabi ni San Pedro, mga kapatid. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itinakwil. Kaya't magtatagal at sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. See? Almost 2,000. Bakit ko kayo didebatiin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Oh, yan. Pinalitan na niya ang ating Panginoong Hesukristo na nagsabing, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Pastor Kibuloy, siya daw ang daan, ang katotohanan, at daming nahikayat niya. Kaya ito'y isang babala din sa lahat ng mga kapatid nating Katoliko na huwag kalimutan talaga ang pagturo ng katisismo sa loob ng bahay, sa ating tahanan. Dahil pag busy tayo sa mga trabaho at di na tayo makabigay ng katisismo, delikado.
na madali tayong, lalo na yung mga membro ng pamilya, madala sa mga nagsisilatawang mga bulaang mga ngaral. Ang ating Panginoon Jesucristo, San Mateo Kapitulo 24, sabi niya, versikulo 4, tuloy natin 5, 11 at 24, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisipareto sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami, sapagkat may nagsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari pati na ng mga herang. So, matagal na yan nababala sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Oh. Kaya daming mga lumitaw na sekta sa ating panahon. May Islam na tatag ni Muhammad. May Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell. May Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. May Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite. Pumasok ang iba't ibang relihiyon na tatag ng tao. May Jehovah's Witnesses na tatag lamang ni Charles T. Russell. At although yung kanilang doktrina kahit walang sariling Biblia, sola scriptura, Bible alone. No. Kaya ginamit natin yung iba't ibang salin na Biblia, mga kapatid, para pagbigyan yung hinahanap nila mabasa ba sa Biblia. Ang problema, pag may mabasa tayo, yon, sisigaw nila, away, daya yan. Pero alam niyo ba, gamitin natin ang Biblia na, eto, a paraphrase, Protestant edition. Alam niyo anong mabasa sa Romans chapter 11, verse 12 sa paraphrase on the New Testament, Richard Baxter. Gusto kasi nila letra por letra. Ito mabasa, if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. So, merong mabasa para sa naghanap na letra por letra, dahil gusto sila letra por letra, lalo na yung mga balik Islam sa debate, yun ang kanilang paulit-ulit. Saan mabasa na ang Katoliko sa Biblia ay Kristiyano? Gamitin niyo itong, dahil letra por letra hanap nila, gamitin niyo itong paraphrase on the New Testament sa Roma Kapitulo 11-12. Yan, letra por letra mabasa yan na greatness of the Catholic Christian Church. So, ginamit natin yan, mga kapatid, dahil Protestant na salin yan. Di ibig sabihin na ang lahat na mga nakasulat sa salin yan ay totoo. Pero ginamit lang natin yan dahil kahit pala Protestant na scholar ay nagsabi ng katotohanan na batay sa kasaysayan kung sino talaga ang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo at hindi tatag lamang ng tao. Tulad sa siktang itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Halimbawa, kung tingnan natin ang referensya
na ang pamagat Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261. Ito mabasa natin. Roman Catholicism. The largest of the Christian denomination is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century Anno Domini. Yung EDA, dahil mayroong isang mangangaral sa sulpot na sikta na yung ED umano, after death, mali. Hindi yan after death. Ang ED po ay sa Latin yan, Anno Domini, Year of the Lord. Yan. Dagdagan pa natin ng referensya versus diferensyang paniniwala. Sa Comstone's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024, Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. See? Ayun naman ang katotohanan. Dahil, tanungin niyo itong mga nagsusulputang sikta ngayon. Tanungin niyo. Kung kayo talaga ang may tinatawag na unbroken line of succession. Sige nga, sa taong 200 Anno Domini, sino ang ituro ninyong kasama? Wala. Dahil di pa sila nag-exist noon. Di nga pa na-compile ang Biblia sa taong yon. Taong 300, taong 400, kundi taong 300 mga kapatid. At wala pang chapters and verses ang Biblia na hinati nila ni Cardinal Hugo de Santo Caro. Kaya dapat palaliman natin ang ating pananampalataya. To make his message known, he's